Naibalik na sa bansa ang puganting si Alice Go matapos ang pagkakaaresto nito sa Indonesia. Sinamahan siya ni Interior Secretary Benhur Abalos at Philippine National Police Chief Romel Marbil. Bandang 1:30 ng madaling araw, lumapag ang sinakyang private plane ni Go. Una itong naitakda kahapon, ngunit dahil sa pagsasaayos ng proseso sa pagitan ng Pilipinas at ng Indonesia ay nagkaroon ng pagkaantala at bandang gabi na nakaalis ang team na sumundo sa pinatalsik na alkalde. Todong ngiti pa ang puganting si Alice Go dahil pakiramdam umano nito ay ligtas siyang nakabalik sa bansa. Bakit nga ba pumuga itong si dating mayora? Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Kayo, Alice, kayo... Ngayong nasa kustodiya na ang halos lahat ng persons of interest na pinangalanan, ano na ang susunod na hakbang na tatahakin ng ating gobyerno tungo sa paglutas ng kaso ng dating Bamban Mayor? Bago siguro natin talakayin yan, ay marapat munang alamin kung papaanong umabot sa mga kasalukuyang kaganapan ang lahat. May 2024 nang ilunsad ng Senado ang isang investigasyon kasunod ng isang raid sa isang kasino sa Bamban noong March 2024. Ayon sa Senate investigation, ang mga operasyon ng Pogo ay pinaniniwala ang nagkaroon ng mga scam na pinamumunuan ng umuokupa sa isang pasilidad na nakatayo sa lupa na sa kalaunan ay nakumpirmang bahagi ng pagmamay-ari ni Go. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG ay naghain ng graft charges laban kay Go na naglalaman ng mga alegasyon ng korupsyon kaugnay ng kanyang pamumuno sa Bamban. Bukod pa rito, noong June 2024, ang mga otoridad ay nagdagdag ng mga bagong reklamo laban kay Go at sa iba pang mga personalidad para sa alleged human trafficking kaugnay na nga ng raided Pogo Hub sa Banban. Ang mga kasong ito ay patuloy na sinisiyasat ng mga naatasang ahensya at isinampa na para sa resolusyon. Ang Office of the Solicitor General ay nag-file na rin ng quo warranto petition laban kay Go na naglalayong ideklarang null and void ang kanyang proklamasyon bilang alkalde ng Bamban at upang siya ay mapatalsik sa posisyon. Ang pagtakas ni Alice Go mula sa Pilipinas ay isang masalimuot na operasyon na humantong sa kanyang pagkakaaresto sa Indonesia. Ayon kay Sheila Go, isang sinasabing kapatid ni Alice, ang kanilang pagtakas ay nagsimula noong unang linggo ng Hulyo. Paglalahad niya, ang grupo ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsakay sa isang maliit na puting bangka na kalaunan ay nagdala sa kanila sa isang mas malaking barko na mukhang fishing vessel. Ang biyahe mula Bamban patungong Malaysia ay tumagal ng 3 hanggang 4 na araw. Noong July 19, ayon sa mga ulat, ang pasaporte ni Sheila Go ay may tatak na nagpapatunay na siya ay dumating sa Sabah, Malaysia. Habang noong July 21, nakita si Alice Go sa Kuala Lumpur International Airport bago siya ay lumipad patungong Singapore. Siya ay nakasuot ng itim na damit, may suot na sunglasses at may dalang malalaking bag at suitcase. Noong July 28 naman, dumating si Lin Wenyi at Guo Jianzhong sa Singapore mula China. Si Lin Wenyi ay ang nakarehistrong ina ni Go Waping at si Zhong naman ay ang kanyang ama. Noong August 16, si Wesley Go ay lumipat mula Singapore patungong Batam, Indonesia sa pamamagitan ng ferry. August 18 naman, nang dumating sina Cassandra Leong at Sheila Go sa Batam, Indonesia. Sa puntong ito na pumutok sa ating lokal na media ang balitang nasa ibang bansa na nga si Alice Go Waping. 2 araw makalipas ay namataan sila sa naturang lugar na siyang kumumpirma ng kanilang pananahan sa nasabing bansa. August 1 ito ay na-endorso na sa kustodiya ng Bureau of Immigration sina Sheila Go at Cassandra Leong. September 3, 2024 naman, nang damputin ng Indonesian authorities si Alice Go Waping sa isang villa sa Tangerang City sa Banten, Indonesia. Sa kasalukuyan, ang puganting si Go ay nasa ilalim na ng custodial center ng PNP. Ang pangunahing layunin ng PAOK ay ang pagsugpo sa mga kriminal na grupo na sangkot sa mga malalaking uri ng krimen tulad na nga ng drug trafficking, money laundering at iba pang seryosong paglabag sa batas. Sila rin ang naatasang maging pangunahing ahensyang lilitis kay Alice Go. Siya ay naharap sa mga mabibigat na kaso sa Pilipinas, kabilang na nga ang mga paglabag sa batas ukol sa money laundering at human trafficking.
Ayon kay Adrian Arpon, Deputy Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 87 counts ng money laundering ang isinampa laban kay Ko at sa 35 na iba pang individual na may kinalaman sa mga operasyon ng ni-raid na Pogo Hub sa Bamban at sa Porac sa Pampanga. Ang money laundering ay isang pamamaraan kung saan ang perang nakuha mula sa mga ilegal na aktibidad ay pagmumukhaing lehitimo o kinita sa malinis na paraan. Karaniwan ang pera ay idinadaan o sinasabay sa mga animoy mga lehitimong transaksyon katulad na nga ng pagbili ng mga ari-arian o kaya'y pamumuhunan sa mga negosyo upang itago ang pinagmulan nito at gawing mahirap para sa mga otoridad na matukoy ang tunay na pinanggalingan. Ang human trafficking naman ay ang iligal na pagdadala, pag-aalaga o pag-uyog sa mga tao gamit ang pananakot, panlilinlang o paminsan-minsan ay ayon sa kanilang kagustuhan para sa layunin ng sapilitang paggawa, prostitusyon o iba pang uri ng eksploitasyon. Ang mga biktima ay madalas na pinipilit na magtrabaho sa mga kondisyon na labag sa kanilang kalooban at karapatan. Ang kabuuang halaga ng mga kasong ito ay tinatayang nasa 7 bilyong piso. Ang mga reklamo ay naglalaman ng mga alegasyon ng malawakang money laundering na pinaniniwala ang kinasasangkutan ng milyong halaga ng pera. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang pag-aresto kay Alice Go ay isang babala sa mga nagtatangkang umiwas sa hustisya sa bansa. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Go, also known as Go Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Sa isang video message ay sinabi pa niya, such is an exercise in futility, at dagdag pa niya, the arm of the law is long and it will reach you. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng determinasyon ng gobyerno na tiyakin ang pagpataw ng hustisya kahit sa mga nagtatangkang takasan ang batas. Si Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla ay nagbigay ng kanyang pananaw sa kaso na nagpapahiwatig ng mga posibleng koneksyon sa mga issue sa Bureau of Immigration na nagbigay daan sa pagtakas ni Ko. Anya, kahit mauna pong matapos o makonclude yung immigration case, we would have to wait for the resolution of her other pending cases here in the Philippines before we can implement any deportation. Tila family affair yata itong modus nila dahil ang pamilyang Go pala ay nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa human trafficking at money laundering. Kasama ni Alice Go sa mga kasong ito ang kanyang mga kapatid na sina Sheila Go at Wesley Go, pati na rin ang nobya nitong si Wesley na si Cassandra Leong at iba pang mga kasamahan na iniimbestigahan. Si Sheila Go ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Senado. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay naglalaman ng mga alegasyon ng paggamit ng peking pasaporte at pakikilahok sa mga iligal na operasyon. Base sa mga mugshot na inilabas ng NBI, si Sheila Go o mas kilala ng kanyang kababayan bilang Zhang Mier ay nahaharap sa kasong paglabag ng Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act at Article 172 ng Revised Penal Code o ang falsification of documents. Matapos itong litisin ng korte ay siguradong ide-deport ito pabalik ng China kung saan siya ay haharap sa medyo mahabang sentensya. Si Ong naman ay ngayon nakatakdang litisin ng gobyerno base sa kanyang ugnayan sa ni-raid naman na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Inalok na siya ng immunity ng mga investigador ngunit mukhang mas malapit pa ata itong ma-cite in contempt. Ang pag-aresto kay Alice Go at ang kanyang mga kasamahan ay isang mahalagang hakbang sa pagtiyak ng hustisya sa bansa.
Nakatakdang humarap si Alice Go sa harap ng Senate Inquiry Panel sa darating na Lunes. Sa kabila nito ay bakit tila kampante pa ang ating gobyerno na mistulang kaswal pa ang pakikitungo ni Alice sa mga tao at lingkod bayan natin. Noong punahin naman ng mga netizens ay ito naman ang sinabi ni DILG Secretary Benher Abalos. Well, salamat sa pagtanong mo. No? Alice, naririnig mo yung sinasabi. Okay. Nag-request si Alice na kausapin kami dalawa ni Chief. Meron siya mga death threats. At inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siyang matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya'y babantayan ng kapulisyahan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya, nakaharap siya. Siyempre, nakatingin ako sa kabilang ganon. Ang hirap naman nun, hindi ba? So, yun po ang nangyari niyan. No? Ang mga susunod na hakbang ay kinabibilangan ng kanyang pagbalik sa Pilipinas kung saan siya ay dadaan sa mga proseso ng imigrasyon at maaaring dumaan sa inquest para sa mga paglabag sa imigrasyon. Pagkatapos nito, siya ay ihaharap sa Senado para sa mga paglilinaw sa mga kasong kriminal na kinakaharap niya. Hindi na nararapat na tawaging dismissed mayor si Alice Go matapos ang ginawa niya sa ating sistema at sa ganitong mga kaso ay hindi na rin po nararapat na hayaan natin na tao ang humusga. Matapos niyang hamakin at patuloy na lapastanganin ang mga ahensya ng ating gobyerno ay may kakayanan pa siyang tumawa at magpaliwanag dahil sa di umanong death threats sa kanyang inabot kaya siya ay tumakas. Hindi po artista si Alice Go, lalong hindi siya biktima ng persekusyon ng gobyerno. Hindi naman din showbiz ang kwentong ito. Walang simpatya ang binibigay sa mga taong walang malasakit sa sarili nating bayan. Nagagamitin pa ang ang identidad natin bilang Pilipino para abusuhin ang ating mga kababayan. Kung mapatutunayan nga na guilty si Alice Go on all counts, ang pinaka-happy ending na makukuha natin dito ay happy ending para sa atin bilang mga mamamayan.